Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito po tayo sa ating podcast, Life with Dante N. So ngayon, yung balita na bumulaga sa atin mga kababayan, na putol. Yung Paragis Street, Paragis T natin, natanggal yung tali. Yan sinasabi ko, biglang bumulaga sa atin yung balita na yung bahay daw ni Digong for sale na. Binibenta na po, binibenta na po mga kababayan. Yan balita sa Manila Bulletin. House in lot for sale. APRRD house in Davao City for sale. Binibenta na po mga kababayan. Yan ang sinasabi na ang buhay sa mundo parang gulong. Di ba? Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Masarap talaga po itong paragisti at healthy pa. I-share ko muna mga kababayan before natin pag-usapan yung buong kwento na yung bahay ni Digong binibenta na. Yan published kanina lang 1:06 updated 1:06 AM. Unang pinablis alas 12:35 ng umaga, June 29. Yan So sabi dito sa balita, the house of former President Rodrigo Duterte in Davao City is for sale. Yung kanyang common law wife, si Hanilet Abansenia, saka yung kanyang anak na si Kitty, Veronica, sila yung nag-reveal ng development na to just last night. So sabi dito sa report ng Manila Bulletin, Abansenia told DCRH radio station in an interview that their house has been unused and vacant for some time. Alam na natin kung bakit bakante yung old house nila. Kasi yung dating Pangulo, nandun na po sa Dahig. May parang kondo na siya doon. Kasi yung detention cell ng dating Pangulo, di ba? Ipinakita mga kababayan. Parang isang luxury condo lang. Mas sobra pa nga po sa isang luxury condo dito sa Pilipinas. Kasi kumpleto pong facility siya. May library pa nga, di ba? Saan ka nakakitang condo na may library? So, other than the library, kumpletong amenities. May gym, pwedeng mag-exercise doon yung dating Pangulo para ma-maintain niya yung kanyang katawan na malakas. May kusinang maayos. May television. Yan lang yung kanyang pagtawag-tawag siguro on schedule kasi isa siyang detainee at may hospital pa. Kaya hindi nga natin maintindihan kung bakit ano yung motibo ng request nila for interim release. Kaya lang siguro with the development na ang sabi dininay yung kanyang interim release, yung host country na sana nilalakad nila, Belgium and Australia, dininay. Baka maghanap ng iba pang mga bansa na pwedeng tumanggap. Kaya lang malabo na rin po na i-approve yung interim release niya kasi kinontra na ng ICC prosecutors citing flight risk at saka yung peligro sa buhay, threats doon sa buhay ng mga alleged victims ng extrajudicial killings. So medyo mabigat. Ngayon, going back dito sa for sale, I think ito ay isang surrender to the faith. Sa analysis lang natin. Tingin siguro ni Hanilet, mahihirapan yung dating Pangulong Digong na makabalik pa. Sa edad niyang 80, at siguro kita naman po kung gaano katindi, kabigat ng mga ebidensya laban sa kanya. Siguro iniisip na lang ni Hanilet, hindi na niya ito makakabalik dito. Yung dating Pangulo, hindi na makakabalik sa Pilipinas. So, what for? Ibenta na lang nila yung old house. Anyway, sa tingin ko mga kababayan, itong old house nila doon sa Davao,
Hindi man lang siguro yon ang bahay nila. Di ba? May ibang mga properties na rin siyempre sa tagal niya sa serbisyo. At siguro ang sabi, ang daming pinasok na negosyo itong si Hanilet. Siguro, hindi na rin talaga umuwi doon after na ma-arrest mga kababayan si Digong. So sabi ni Hanilet, she feels emotional when entering their home alone. Nobody among the Dutertes are living there at present. May kanya-kanyang pamilya na rin kasi, di ba? Si Sara Duterte, may sariling pamilya na rin at siyempre may sariling bahay, mga properties. Ganon din si Pulong, ganon din si Baste. So that is normal, mga kababayan, pag malalaki na yung mga anak. So usually, ganun ang nangyayari. Pag hindi na kailangan yung bahay, alangan man ipabulok na lang. So, it is a wise decision mga kababayan for the family na ibenta na lang. Ganun man talaga ang direksyon. Lalo kung yung mga anak tulad ni Kitty, I think si Kitty may mga mana na rin ng mga properties. Baka may mga kondo na siya, alangan man. Di ba? O may bahay na rin na sarili, alangan man. So sabi dito, masakit sa dibdib ko, pero masakit sa dibdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong pero walang amo. We abandoned it after what happened. Sabi niya sa interview, sa text message to DCRH. Abansenia also cited security concerns from their lawyers who instructed them to install surveillance equipment inside, an order that made her uncomfortable. I think yung utos ng mga abogado na ligyan ng CCTV lahat ng kanto pati sa kwarto dahil doon sa mga unang reports. Remember yung mga commotions na nangyari. Kaya lang tingin ko, sila man lang yung gumawa ng kwentong yun na i-raid daw yung bahay. Si Baste at saka si Kitty, si Hanilet, tumawag ng support galing sa kanilang mga supporters. Humingi ng tulong. Pumuntaan niya kayo rito sa bahay kasi may balitaan niya kaming natanggap na i-raid ng mga pulis. Ayun, hindi man pala totoo na may raid na gagawin yung mga pulis. Kaya, ayun, naglagay ng CCTV. Pati sa kwarto, nilagyan. Sa bagay, unang-una, ang liit ng bahay na yon. Si Digong inappoint na katiwala ng kingdom ni Kibuloy. Di ba? Hindi na talaga kailangan yung maliit na bahay na yon. Sabi nga ng iba, mga kababayan na mga nag-observe, baka niya front lang yung maliit na bahay. Di ba, mga kababayan? So sabi dito, Veronica in a Facebook post said, for sale na anya itong Duterte family house. Followed by a house and 3 crying emojis. Ang sabi, wala pa man daw mga potential buyers. Wala pang dinidisclose at kung magkano yung binta. Wala pa ring reaction din na sinasabi yung mga anak ni Digong, si Pulong, si Baste, pati si Sara. Kasi siyempre dapat may say yung mga anak. Baka kasi ancestral house. Ancestral house talaga yon. Noong pagpanahon, doon na talaga nakatira sila. O ngayon, basahin natin yung mga reactions ng mga netizens dito po sa balita na binibenta na ni Hanilet yung kanilang bahay. Sabi ni Nes Welts, they are moving to The Hague. Malamang, ganun nga mga kababayan kasi matatagalan doon si Digong. So, mapipilitan talaga na mag-move sila sa The Hague. Yung trial pa lang ng kanyang kaso na crimes against humanity will take 8 years. So, kailangan nilang bumili ng apartment or condo unit
or mismong buong bahay, kailangan nilang bumili doon sa The Hague para malapit lang sila sa pagbisibisita. Di ba po? Sabi ni Wilson Carrieto Amad, the plotter singing The Great Pretender to gain sympathy. Sabi ni Arnel Crido, bistado na kayo, mangbobodol. Galit mga kababayan yung ibang mga netizens. Sabi ni Lolita Apita Peters, another drama episode. Sabi ni Madriaga Ringgit Kelly, nag-abroad yung may-ari. Sabi ni Clarence Carino, that's probably not their main house though. Sabi ni Henry Mercado, pang front lang yan. The real house is at the back, a mansion. Yun ang tingin mga kababayan ng ibang mga netizens. Ginawang front para yung bahay na napakasimple, alam naman po ninyo sa politika, yung mga Filipino, madaling makuha ang sympathy pag simple living lang ang nakikita sa'yo. Di ba? Kasi pag simple living, ayun, nakaka-relate sila po. Sabi ni Badjo Orlina, paawa effect. Sabi ni Rose Denil, how much po? Details po. Interesado yata na buyer. Million din yun po, mga kababayan, kahit luma na. Sabi ni Claire, RFS, owner is in prison. Sabi ni Jarwin, wow, sa mas magara at mamahaling mansyon worth 500 million na sila titira. Congrats, Hanilet Avancenia. Malamang mga kababayan, siyempre. Pero ako, ang tingin ko, mga kababayan, talagang gusto nilang umalis na doon kasi normal yon sa immediate family. Siyempre, sa kanila malungkot yon. Wala na yung dating Pangulo at mahirap umasa na makakalabas pa sa detention cell sa bigat mga kababayan ng kaso, crimes against humanity. Kaya nga yung mga bansa, mga kababayan na ina-applyan sana para sa kanyang interim release, dininay mga kababayan yung kanyang request. At ang sabi, dito, digong tinanggihan ng Australia, kwento ni Patricia Fox na ungkat. Yan report ng People's Tonight. Kasunod nagpagtanggi ng gobyerno ng Australia nitong Hunyo 27, nakupkupin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling mapagbigyan ang hinihiling nitong interim release na napabalik tanaw ang mga netizen sa kwento ng Australian nun, yung madre na saglit na ipinakulong tsaka pinadeport ni Duterte noong 2018 dahil sa pambabatiko sa kanyang war on drugs. Ang madre na si Patricia Fox ay 72 anyos na nang aristuhin mula sa isang kumbento sa Quezon City noong Abril 16, 2018, tsaka magdamag na nakulong sa detention facility ng Bureau of Immigration. Sa huli, kinansila ang missionary visa ni Fox hanggang tuluyan ng mapaalis sa Pilipinas noong November 3 ng parehong taon. So makikita ninyo dito sa mga kwentong ito mga kababayan ang kasabihan na what you sow you reap. Kung ano daw ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Nagtanim ka ng masama, masama yung iyong anihin. Nagtanim ka ng mabuti, mabuti ang iyong aanihin. Di ba po, mga kababayan? So, this is, kaya pinag-usapan natin ito dito, mga kababayan sa Life with Dan TN, para ma-realize natin na importante sa ating buhay ang gumawa ng tama, gumawa ng mabuti at gumawa ng tama. Kasi pag gumawa ka ng masama, ito po ang mga consequences. Di ba? Nag-backfire sa kanya lahat. Bumalik sa kanya. Mga kababayan lahat. You see? Inakusahan si Fox ng Duterte administration ng pakikibahagi sa mga illegal na kilos protesta at pagpapahayag umano ng mga bagay laban sa gobyerno ng Pilipinas dahil sa pagpuna ng madre sa drug war. So ngayon,
the same weapon, the same strategy, the same thing, mga kababayan, yung ginagawa ng kampo ng mga Duterte. Kung si Fax, yung madre, sumasama sa mga rally, ngayon sila yung gumagawa ng mga rally din. Yung kinakainis nila, ang pamilya Duterte, na may nagrarally laban sa war on drugs, ngayon, the same thing yung ginagawa nila. Nag-organize sila ng mga maisog rally, ngayon, yung Bring Him Home rally, para i-pressure yung ating gobyerno at saka yung The Hague, DICC, kung saan malabo po na ma-pressure yung ating mga judges po ng International Criminal Court. You see, noon si Fax yung sumisigaw ng human rights, ngayon si Sara Duterte at kanyang mga followers ang sumisigaw ng human rights para sa dating Pangulo. Dati walang pakialam sa human rights yung pamilya Duterte, lalo na si Digong. Ngayon, gusto niya na ipaglaban ang kanyang human rights. Nakita ninyo po ang leksyon, the lesson of history. Kaya sabi dito, makalipas ang 7 taon, tinanggihan ng Australia na tanggapin si Duterte ngayon, na ngayon ay 80 anyos na at nakakulong sa The Hague, Netherlands. Sa kanilang bansa, kaugnay ng interim release na hinihingi niya mula sa International Criminal Court. Ayon sa Australia, hindi nito ikinonsiderang maging host country para kay Duterte na naharap sa crimes against humanity dahil sa kanyang drug war, ang krimen na dating binabatikos ng kababayan nilang si Fax. 7 taon na ang nakakaraan. You see, Australian pala itong si Fax. Kaya pala, nang nagpasabi, trinay mga kababayan ni Sara Duterte na kausapin si Australian Foreign Secretary Penny Wong, hindi siya kinausap. You see, sabi ni Inday, gusto niyang makipag-meeting sana, pero hindi siya kinausap mga kababayan. Afterwards, nagpalabas yung Department of Foreign Affairs and Trade ng Australia na dinideny mga kababayan yung application for. Pero sabi ni Sara, wala man daw, hindi man daw sila nag-apply. So, ibig sabihin, hindi man sila nag-apply, hindi pa nagre-request, denied na agad. You see? So, sinight itong case na pinalayas mga kababayan ni Digong, itong Australianan na si Fax. Yan Matagal ito si Fax dito na missionary sa Pilipinas. November 3, 2018, ipinedeport ng administrasyon ni President Rodrigo Duterte ang Australian na madre na si Patricia Fax, 72 years old, dahil sa pambabatiko sa drug war. June 27, 2025, tumanggi ang Australian government na maging host country sakaling mapagbigyan ang interim release ni former President Rodrigo Duterte, 80 anyos. Madaling sabi, tinabla mga kababayan si Digong. You see? So lahat nag-backfire. Lahat ng mga ginawa ni Digong sa kanyang administrasyon, nag-backfire sa kanyang sarili. Nag-backfire sa kanyang mukha mismo. Kaya sabi ni Margie Navarro, karma, golden rule applies to PRRD. Sabi ni Bong Nora, kawawang Gongdi, Australia at Belgium ayaw sa kanya. Paano nga napakatahimik ng bansang ito, then ipapasok nyo si Gongdi. Tapos mga DDS magdadagsaan, magrarally dyan. Dyan ka na lang sa ICC, Tatay Gongdi. Yan ang sinasabi natin. Ang akala ng mga DDS, ang akala ni Sara, yung mga rallies nakakatulong sa kanyang tatay. Hindi po Kahit itong nangyayari dito po sa Pilipinas, itong impeachment trial na yung 18 senador kumampi kay Sara Duterte, ito'y pagpapakita ng influence ng mga Duterte maging sa Senado. So nakikita yon
ng mga taga-ICC ay talagaan niya napakalakas ng impluensya ng mga Duterte maging sa mga incumbent officials ng ating gobyerno, mga senador. So, tama lang niya na hindi natin pagbigyan yung request kasi mahirap na niya. Di ba? Mahirapan na niya tayo. Baka tumakas kasi hindi man nila kinoconsider, hindi nila nire-recognize yung jurisdiction ng ICC. Ang tawag nga nila, kidnapping yung ginawa ng gobyerno. You see? So lahat itong mga actions ni Sara, pati ng kanyang mga abogado, nag-hire siya ng 11 lawyers. Imagine, 16 lawyers para sa kanyang sarili. Sa kanyang tatay, ang kilala nating abogado, baka may mga staff din si Kaufman. Si Kaufman man lang ang kilala nating hinire na abogado ni Sara. So isa lang na abogado sa kanyang tatay kasi nag-a-apply sana, nagbo-volunteer itong si Harry Roque, hindi man tinanggap ni Sara. Nakita ninyo? Sa kanyang tatay, isa lang, or maybe dalawa, tatlo, may staff din siguro, may team din siguro, pero hindi aabot siguro na 16. Pero si Sara po, 16. Matindi. So ang count nga natin, 16 na mga defense counsel plus 18 senators. Pero ayaw pa matuloy yung trial. Yun ang ipinagtataka ng marami. Kung hindi guilty si Sara, sa dami ng kanyang kakampi, pati sa Senado, bakit ayaw niyang matuloy yung trial? O di ba? Sabi ni GM Zonyo Jr., pwede yan sa China, magpagawa ng isla sa WPS. Dali na lang siguro sa Mars. Ano ba? Mabuti doon walang tao na pwedeng maapektuhan. Nandun mga aliens. You see? Anyway, sabi ni Sara Duterte, noong nagtatago pa si Pacquiao, tinatanong ng media, nasaan na niya si Pacquiao? Siguro niya, nasa langit na. Dali na lang ninyo sa Mars si Digong para tahimik doon. Walang kukontra. Hindi siya doon madidinay. Kausapin niya si Elon Musk. Isakay doon sa spaceship ni Elon Musk. Sabi ni Marlon Atienza Pitate, kaya kung anong itinanim, siya naman ang iyong aanihin. Sakto po, mga kababayan. Sabi ni Lowell Lumangaya, what goes around, comes around. Sabi ni Neil Desor, walang tatanggap na bansa kay Digong dahil ang kaso niyan ay karumal-dumal na kasalanan. Hindi makatao at hindi makatarungan, isang kahihiyan sa isang bansa. Sabi ni Mulan, sa ilalim kaya ng tulay, baka tanggapin si Digong? Sagot ni Atayche Nario, tulay ng Kamuning, Quezon City. Wala na, yung pinagawa na tulay sa Kamuning, pinagiba na ni ewan ko kung nagawa na, pinapagiba ng ating Pangulo ni PBBM, yung tinaguriang Kamuning Mountain. Sabi ni Jer Borja Valdez, bakit kasi yung interim release niyan iginigiit pa? Sarap buhay niya sa dahig. Lagi siya inaaliw ng mga DDS kasabay pa magkape ng isang senador na kupalin. Sabi ni Ramon Valero, lahat ng bagay ay may katapusan. Hindi laging nasa itaas at kapangyarihan. Dapat maging aral ito sa mga anak na naghahari-arian sa bayan. Weather lang yan. Sabi ni Richard Alvarez, ayaw ng Australia kasi mitatak na mamamatay tao. Puro kamalasan at gulo lamang ang ipapasok sa bansa. Ganon din magiging desisyon, tiyak ng ibang bansa. Aayaw kumupkop ng isang subukan nilang mag-apply ng interim sa impyerno daw. Di ba sa bibig mismo ng gusto niyang pumunta sa impyerno, nag-aya pa nga yan. Ang siste, baka kahit si Satanas mismo, magdalawang isip, kupkupin yang
Sa sobrang pati si Jesus at Santo Papa nakuhang murahin, tuyain at alipustain kaya anyabang inabot kinarma. Sabi ni R.F. Ore Kiatson, ang tawag dyan karma. Hindi po yan revenge dahil hindi mahilig magtanim ng galit ang mga puti, lalo na sa mga likes ng mga Duterte na mga lantarang karma yan, buti nga sa'yo. Sabi ni Chris, huwag mo na ipilit digong, hintayin mo na lang si ang kalawit sa'yo. Tatanggapin ka niyan sa welcome kang galit na galito. Sabi ni Wilfredo Rigala, sa Israel kaya sa Iran, siya nababagay. Sabi ni Boyet Bello, weather lang yan. Si Mrs. Fax nakalaya, si Digong nakahawak sa bakal na rehas. Sabi ni Ricky Sumili, baka hindi alam ni Kaufman yan. Sayang hindi agad naungkat yan bago nagrally doon si Inday at mga OFW. Hinarap sana yan nung madre sa kanyang hindi natin ito kabisado. Sabi ni Rigor Sabado, Duterte's legacy is falling. Isang kwento ka na lang, Tatay Diggs. So anyway, mga kababayan, yan ang kwento. Una yung binibenta na yung bahay mismo ni Digong sa Davao City. Wala na daw tumitira. So this is an act, mga kababayan, of surrender to the fate, yung kanyang destiny. Anyway, yun din ang sinabi ni Digong. If this is my destiny, so be it. Willing daw siya to rot in hell of all time, sabi niya. So sana ito mga kwentong ito, mga kababayan, mapulutan natin ng aral. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, mga kababayan, dito sa Life with Dan TN, i-click subscribe ninyo. Share naman po ninyo ng ating video. Lagi natin pong tatandaan, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.